Opisyal nang itinigil ang search and rescue operations para sa mga nawawala pang pasahero ng lumubog na MV Lady of Carmel sa karagatan ng Masbate noong Biyernes. 7 pang sakay ng Roro ang hindi pa natatagpuan. At live mula sa Masbate, nagpapatrol si George Carino. George, yun bang sama ng panahon ang talagang opisyal na dahilan kung bakit itinigil ang search and rescue? Corina, yung nararanasan namin sa manang panahon, isa pa lamang sa mga dahilan yon. Ang pangalawang dahilan, 3 araw na kasi nagdaan pero hanggang ngayon wala pa namang indikasyon na nakukuha kung yung mga nawawala ay buhay pa o napadpad lamang sa mga kalapit na isla dito sa Masbate. Kanina dinalaw namin yung 2 sa mga nakaligtas na pasahero at siguro maganda ipakita rin sa mga kababayan natin para naman magsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino na sa kabila ng kanilang karanasan, malagim na karanasan, ay hindi sila bumigay at nawala ng pag-asa at sinika pa rin nilang mabuhay. Sa Pedia Ward ng Masbate Doctors Hospital, nagpapagaling ang mag-inang Rufa at Kyle. Kasama sila sa mga nasagip noong Biyernes nang lumubog ang barkong sinakyan nila. George, nung dumating si Bibi Kyle dito, siya ay medyo nangingitim pa. At saka maputla, hirap siya pong huminga. Sabi ni Rufa, lumubog kasi sa tubig ang anak niya at marahil ay nakainom ng maraming tubig dagat nung mga oras na pinapasok na sila ng tubig sa loob ng barko. Nabitiwan pa niya ang sanggol at habang palubog ang bata ay nahagip lang ng kamay niya ang laylayan ng pajama ng sanggol. Hinila kong bigla, naiangat ko yung anak ko at saka patiwarik ng hawak ko. Patiwarik ang hawak ko nito, yung ulo niya dito. May pneumonia ngayon ang anak niyang si Kyle. Pero sabi ng doktor, unti-unti namang gumagaling at gumaganda na ang kondisyon. Magre-report ka? Rereklamo mo? Ano? Nagagalit? Gagalit ka? Sino ba magkakalang ganito kalit, Makakasurvive. Kaninang umaga, nilisan ng search and rescue team ang pantala ng Aroroy habang nagsisimulang sumama ang panahon. At bandang 1:00 kaninang hapon, idineklarang terminated na ang search and rescue operation. Matapos ang 3 araw, coastal monitoring na lang ang gagawin kung may mapapadpad sa 7 pang sakay ng barko na hanggang ngayon ay itinuturing na missing. Wala na ring planong sisiri ng barko na tinatayang nasa lalim na 1,314 feet. Hindi nagagawin yan, sir, kasi talagang kung saan mas sacrifice yung safety ng ating mga divers. Kasi yung mga divers natin, they are only limited to a certain depth. Sa kabuuan, 61 nakaligtas, kasama ang lahat sa 22 tripulante ng barko, habang 2 sa pasahero ang namatay at 7 pa ang nawawala. Yung desisyon na ibaba na sa search and retrieval yung operasyon, pati yung hindi na pagsisid doon sa barko ay narating kanina matapos ang pulong sa Office of Civil Defense sa Legazpi City sa Albay. Nang humarap sa media, pinaliwanag naman ni Director Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense Region 5 na bibigyan nila ng paliwanag yung mga lokal na opisyal, pati lalong-lalo na yung mga pamilya ng mga nawawala pang pasahero kung bakit minabuti nilang hindi nasisirin yung barko sa ilalim nitong dagat ng Masbate. Corina. Lilinawin ko lang, George, talagang ang desisyon ay hindi na magkakaroon ng resumption ng search and rescue. Hindi na ito magsisimula ulit, sabihin mong bukas kung gumanda ng panahon ulit? Tama, Corina. Wala ng search and rescue, search and retrieval na lamang ngayon. At ang mangyayari, hihintayin yung tawag at text ng mga barangay dito sa mga kalapit na isla para sabihin kung meron natagpuan, nagamit o wag naman sanang bangkay yung makita nila sa kanilang pampang. Corina. Okay, maraming salamat. Si George Carino live nag-uulat mula naman sa Aroroy, Masbate.